Ina, gabi bigla ko lang naisip yung isang salita. Isang salita na bata pa lang ako madalas ko nang marinig. Ang nakakatawa hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang totoong ibig sabihin nito. Pero alam ko kung kailan siya ginagamit. Madalas ko tong marinig sa mga thunders, lalo na sa airpat at airmat ko. Lalo kapag may kasablayan akong ginagawa. May pinagawa na hindi ko ginawa. May sinabi ng ilang beses pero hindi ko pa rin pinainggan. O kaya may ginawa akong alam kong hindi ko naman dapat ginawa. Biglang lalabas yung salitang yun. Tapos ang nakakatawa, laging may kasunod na pangaral. Kaya siguro habang lumalaki ako, nagkaroon na rin ako ng sarili kong kahulugan sa salita na yun. Kapag narinig ko na yun, matik, alam ko na. May mali akong ginawa. May isa pa ako hindi makakalimutan. Nung high school ako, meron akong paboritong teacher, si Miss Lazaro. Madalas ko rin marinig sa kanya yung salitang yun. At ngayon ko lang naisip, parang pare-pareho lang pala sila. Airpat ko, airmat ko, tsaka teacher ko. Madalas sila itong sabihin kapag may taong hindi nakikinig. Kapag paulit-ulit yung pagkakamali. O kapag alam nila kaya mo naman, pero parang kailangan mo lang matauhan ng konti. Isang salita lang, tapos alam mo na agad. May sermon na kasunod. Ngayong matanda na ako, marami pa rin akong pagkakamali sa totoo lang. Marami pa rin desisyon na minsan nakala ko tama, putya sablay pala. May mga bagay akong paulit-ulit sinusubukan pero hindi gumagana. May mga panahon din na mapapaisip ka, tama pa ba itong ginagawa ko? Itutuloy ko pa ba? At ang nakakatawa, hindi ko na masyadong naririnig yung salitang yun. Pero minsan, naririnig ko pa rin siya, hindi galing sa ibang tao, sa utak ko na. Kapag nagkamali ako, parang may bumubulong. Kapag sumablay ako, nandun ulit. At lalo na kapag gusto ko nang sumuko, parang mas lumalakas. Doon ako napaisip na minsan pala, yung mga salitang ayaw na ayaw mong marinig nung bata ka, yun din pala yung mga salitang maaalala mo kapag wala na yung taong nagsasabi sa'yo. Kasi habang tumatanda ka, hindi na talaga yung salita yung naririnig mo. Yung tao na. Yung boses ng airpat mo. Yung mga sermon niya. Yung mga pangaral na dati akala mong pangungulit lang. Ngayon, ikaw na mismo yung nagpapaalala sa sarili mo. Kaya mo pa. Matuto ka. Huwag mong ulitin. Subukan mo ulit. Kaya naisip kong ilagay yung salitang to sa isang sombrero. Walang komplikadong design. Walang maraming graphics. Hindi na kailangan. Kasi para sa akin, yung salita pa lang malakas na. Ang lakas ng suntok. Ang lakas maka-Pinoy. At higit sa lahat, ang lakas maka-airpat. Kaya nilagay ko siya sa airpat department. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang talagang totoong ibig sabihin nito. Pero alam ko kung anong ibig sabihin nito sa akin. Kapag nagkamali ka, matuto ka. Pag sumablay ka, subukan mo ulit. At kapag gusto mo nang sumuko, naaalala ko yung tatay ko, yung boses niya, yung mga pangaral niya, at yung isang salitang hanggang ngayon daladala ko pa rin. Punyeta.